testing. Help the coconut farmers, the processors, how to improve the quality of the aflatoxin. Okay. So, the other thing is there is a test required now by the international market, which is the MOA. Mineral oil, saturated hydrocarbon. And the MOA is mineral oil, fragrant, aromatic hydrocarbon. And it has to be sent to Germany or Singapore. Coconut is contributing to our second biggest agricultural export. So this Japanese company, one of their GM who was assigned here 20 years ago was telling me already, Yangsan, Philippines will become an importing and distribution company because your manufacturing cannot be competitive. This is the way the policies are being done. Now, they were telling me last week when I had a meeting with them, your coconut being your number 2 product might just one day cannot be exported because you don't have the facility to test, you are never ready to meet the international. Does anybody wants to make a comment or remarks regarding the statement made? Yes, dun sa mga na-pick up ko, although we'll focus on the process kasi pagdating mo dun sa product sa DA ho yun, pero I will comment on the process kasi we are supposed to follow one standard pagdating dun sa certification, inspection, di ba? So nabanggit ni Sir kanina, bakit po iba-ibang auditor, 6 months after, iba na naman yung findings, di ba? And ako, ang mahirap nun, we're supposed to facilitate, di ba, as agencies, lalo na export yung pinag-uusapan natin dito. Kaya ako nahirapang mag-ship kasi import, pagdating naman sa import, yung local naman ang sabi, kita niyo yung import, di ba? Kailangan higpitan natin. Of course, tayo lang naman nandito to protect yung di ba, yung local industry. Pero kung export ang pinag-uusapan, we're supposed to facilitate, di ba? We're supposed to help yung ating local industry para makalaban dun sa di ba? Dun sa foreign market, ma-access natin yung foreign market. So when it comes to audit, we're supposed to be very facilitative. Auditor din ako, product auditor ako, system auditor ako. And doon sa mga kumpanya na ino-audit ko, sa opening meeting, yun mo yung dinidiinan ko. Na huwag ho kayong matatakot sa findings. Dapat ho matuwa kayo kapag ang auditor nyo maraming findings. Kasi ibig sabihin nun, nagtatrabaho yung auditor at yun ay input para ma-improve yung quality ng product. Kasi consistency ho yung binabantayan natin doon Dalawa ho yung reference standard lagi sa audit. Hindi ko alam pagdating dun sa products under DA at sa FDA. Pero sa DTI ho, sa BPS, dalawa ho yung reference standard. Una ho yung quality management system. Pangalawa ho yung particular product standard. Kasi may mga technical requirement yung mismong produkto. Yung isa ho yung quality management system. At tinitingnan doon yung process. So, kasi sa amin, ang sinasabi namin, once we issue the license, ang ibig sabihin, ang product mo ay compliant at ang sistema mo ay maayos na may assurance, magbibigay lang ng assurance na day in, day out, kahit sino pa yung magtrabaho dyan, basta sundin lang yung sistema, consistent yung produkto. So, yun yung relevance nun. Kaya may quality management system tayo. Para consistency yung pinag-uusapan, pag tinest natin yung product at nag-comply dun sa specific product standard, so ibig sabihin, maayos yan, assured. So kaya, pag nag-audit at may findings, ibig sabihin, may malaking areas for improvement yung implementation ng quality management system. So hindi ho tayo dapat matakot dun sa mga findings na yun. Yun yung una. Yung problema, ako, nasa gobyerno ako, pero unfortunately, we need to accept and face the fact
na nangyayari yung corruption, di ba? Kung ang mga findings ay anchored on trying to solicit facilitation fees, yun ang problema. Lalo, may mga findings na, tapos pinahihirapan. Parang, imbis na ituro kung, ganito ho kasi yan. Kasi, kailangan yung maintindihan na kailangan yung i-comply ito. Kasi ang mangyayari ho pag hindi nyo ito i-comply, pag nag-export to tayo sa UK, i-retake ho yung UK. So, yun yung binabantayan natin. We're really trying to ensure na yung products natin ay nagko-comply dun sa requirements para pag in-export mo yan, mag-comply yan. Of course, may other issue tayo pagka safety, may safety din ng consumer, di ba, mag-iiba ko yun. So, you export pero at the same time you distribute locally, we implement the same policy, the same procedure, whether it's for local distribution or for export. Yun naman yung WTO requirement na hindi ka dapat nag-distribute. So, ganun ho dapat yung mindset natin kapag ino-audit tayo or as regulator kami, yun ho yung pinipilit namin na ituro sa aming mga auditors. We really need to try to facilitate. So, wag ho kayong matatakot dun sa findings. Kasi yun ho ay nagkagarantiya na nagtatrabaho yung auditor at kayo ay tinutulungan i-ensure yung consistency ng production later on. Pero yun, sana wala ho yung facilitation fees, consultancy fees, kasi maraming findings, so mag-engage ka na naman ng consultant para i-address yung mga non-conformities, di ba? Yun ho yung mahirap. Kami ho, direkta, openly sinasabi namin sa client namin, of course, we cannot, di ba? May mga tao na yun ang negosyo, di ba? Sa limbawa, sa BPS, may mga third parties, mag-iiba ho yung fees kapag ang in-engage mo ay third party. Halimbawa, TUP, SGS, Intertech, kasi they're operating for profit, di ba? Pagka ang in-engage mo gobyerno, hindi naman kami maniningil ng tubo, di ba? Ang sisingilin namin sa iyo, actual cost. Kaya may difference. Ang problem kasi, sabi ko kanina, hindi kaya ng gobyerno na kami lang kasi ang mangyayari, yun na yung kasunod mong reklamo. Isa-submit mo yung sample mo sa ITDI, ay lahat gusto sa ITDI. Haba ng pila. Diba? So, ang mahirap po doon kung yung delay doon sa process ng dahilan, dahil Wala yung mic. Dahil may pahugot-hugot na ng sample. Pero sa BPS ulit ay first in, first out. Diba? So talagang susunod ka doon sa queuing. So, yun yung malungkot na katotohanan na pinag-uusapan natin yung quality infrastructure, talagang kulang pa tayo pagdating doon sa mga laboratories. At ang tendency, kapag kaisa yung laboratory, mag-queue. So, kaya kung 3 months or 6 months yung queuing, yun yung reality. Siguro yun yung ipupush natin ngayon. Kami, ang binabalik namin yun sa industry, yung sa mga mga clients, binabalik namin sa industry. Mag-invest kayo sa laboratory. Diba? Kasi kayo din yung gagamit later on. Mag-invest kayo sa laboratory, makakatulong sa inyo yan. Kami, ipag-iabang ko ulit sa DTI, ang ginawa ng industry, nag-donate ng facility. So, ang BPS testing laboratory ay pwede nang mag-test ng 86 products. We started 3 years ago at 15. Ngayon, 86 products. Marami ho doon donated ng private sector yung mga testing facilities. So, yun, ang laking bagay. Of course, may mga third-party testing laboratories pa. Yung cost ng audit, malaki ho yung diferensya ng gobyerno yung mag-audit at saka third parties. Kami, kasi we conduct foreign audits. Yung mga manufacturers abroad na nagsisecure ng lisensya ng BPS, pinupuntahan ho ng ng auditors. Ini-check ko yun, ino-audit din ho yun. Same sa ginagawa natin sa local factories. So malaki ho. By experience, yung differential nun per license is around 150 to 200,000. Kasi yun yung charge ng third-party auditing bodies. So pagka BPS, wala ho yun. Ang babayaran mo lang, game fare, accommodations, at saka yung per dime na prescribe. So, all others, wala ho. Kasi hindi naman na for profit. Ang problem ulit, na
nakikipag-deal ka sa gobyerno, limited yung resources, queuing ulit eh. O, kaya ang sabi namin, we outsource yung mga activities na yon. Kasi imagine niyo kung tao ng gobyerno yung mag-audit, we need to secure travel authorities, di ba? Eh mahabang proseso yun kung minsan. So, kayo ang magdi-decide later on kung willing ka ba na maghintay or magbayad ka na lang ng mahal kasi yung cost of money naman, di ba? Eh kailangan mo nang ma-secure yung license. Eh pag dito, mag-antay akong 2 months, 3 months kasi kailangan mag-secure yung mga documents. So, kung minsan, business decision. Pero ulit, ang sinasabi ko lang, doon sa mga fees, eh sana wala ho yung mga extra na yung facilitation fees, consultancy fees. So, kasi yun ang nagpapataas. Maraming salamat po. Last question po.